Senador. Opo. Malinaw po yan, attorney, na pagdating sa BICAM ay bawal nang magdagdag, po pwedeng magbawas, at po pwede rin bang magbalik ng inalis na pondo doon sa during the House and the Senate budget hearing, attorney, ng isang ahensya? Well, yun kasi ang kanilang ginagawa at nakaugalian na yan. Ang kanila kasing justification yan, yung bicameral conference committee report ay ibabalik din sa House at saka ibabalik din sa Senate. At pag inapprove yan, so ng plenary session ng House at plenary session ng Senate, tapos ay magkakaroon na ng pirmahan ng Speaker at saka Secretary General ng House at saka Senate President at saka Secretary of the Senate. Yun na yung tinatawag nilang enrolled bill. Yung tinatawag na enrolled bill. At yun ang ipapadala ngayon sa Presidente para pirmahan para maging batas. Sabi nila, inapprove naman eventually yung BICAM na yan. That is still a valid congressional act. Pero sinasabi namin na hindi dapat ganun lang. Okay, magkaroon ng BICAM report. Pero dapat reconciliation lang yung gagawin of conflicting provisions of the House version and the Senate version. Ang nangyayari, hindi Kahit hindi ron napapaloob doon sa inapprove on third reading ng House or hindi napaloob doon sa third reading ng Senate, pagdating sa bicameral conference, magbabago yung itsura ng panukalang batas. And I'm not just referring to appropriation measures or revenue measures. Even other bills that have been approved on third reading in each House, pagdating doon sa BICAM, nagkakaroon ng insertion ng mga panibagong provision. Opo, ngayon na live stream na, marami nang makakakita at malalaman talaga yung anong ginagawa dyan sa BICAM. Attorney, sa tingin mo, sapat na? Sapat na ba yung transparency dito sa pagbusisi o pagdidinig ng BICAM sa budget po natin? Well, sana nga ipalabas yung, ano ba talaga yung inapprove on third reading sa House? Ano ba yung inapprove sa third reading sa Senate? Para makita yung version ng dalawang kapulungan at doon lamang magkakaroon ng reconciliation. Huwag nang magdagdag ng ano pa mang mga provision sa BICAM dahil hindi pinagdebatihan yan sa House o pinagdebatihan sa Senate. Bakit ka pa magdadagdag ng provision o kaya mga appropriations na hindi naman po pinag-usapan sa House or sa Senate? Yun lamang po yan. Kaya kung totoo yung gusto nating magkaroon talaga ng transparency, hindi lamang po yung live streaming o kaya yung live or whatever you're going to call it. Ang kailangan ay talaga pong transparent. Ito yung House version. Ito lamang yung mga inapprove sa House. Ito yung Senate version. Ito na yung inapprove. Ano ang diferensya ng dalawang panukala? Yon ang reconciliation ng BICAM. It has to be like that. Otherwise, mawawalang saysay po yung provision ng Constitution in regard to lawmaking, the procedures or the process of making laws, first, second, third reading, plenary debates, etc. Alright. Martin Adman. Magandang umaga po, attorney. Pag nagdedepensa po yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dun sa kanilang mga panukalang budget at yung mga insertions, sinasabi nila na ito importante, dapat na mapagbigyan kami. Pero bakit hindi isinama doon sa NEP? Yung mga, magandang tanong yan. Ano? Kasi doon nga sa preparation ng NEP, bago makarating sa NEP, maging NEP yan, dinidiscuss yan sa Regional Development Council. Alam ko po yung proseso na yan kasi naging member po ako ng RDC ng 4 na region ng mga nakaraang administrasyon. Ano? So, pag pinag-usapan natin ay yung infrastructure program. I-focus natin sa infrastructure. Ang chairman sa Regional Development Council yan ay yung director ng DPWH. No? Kahit na anong mga proyekto, maging yan man ay patungkol sa farm-to-market road, flood control, etc. Dadaan yan sa Committee on Infrastructure sa RTC. At lahat po ng region, ay siyempre mataas yung kanilang mga inapprove na mga budget na idudulog ngayon sa DBM. So, pagdating doon sa DBM, doon sa Budget Coordinating Council yan, i-determine din ng national government, ano ba yung kayang punduhan? Magkano ba ang kayang ibigay na pundo sa bawat ahensya? And then the totality of the budget, which normally, lagi tayong deficit yan. Ibig sabihin nun, pag sinoma total yung makokolektang buwis ng pamahalaan sa susunod na taon, based on the projections na ginagawa po ng NEDA yan and coordination with the Department of Finance, kukulangin yung makokolekta nating pondo na galing sa mga buwis na binayad natin o kaya doon sa mga income na kikitain ng mga government controlled corporations. So, magkakaroon ng deficit. So, let's say ang estimated projected amount na makokolekta around, sabi natin, 5 trillion. Tapos, pero yung gastusin ng gobyerno ay gusto nila mga 6.8 trillion. So, merong deficit na 1.8 trillion. Saan kukunin nyo? Doon papasok yung tinatawag nating uutang tayo. So, doon pumapasok din yung entry na unprogrammed appropriations. Magdidepende sa availability of funds later on. No? So, dito ngayon sa mga panukalan nila sa RDC, pagdating doon sa NEP, bawas. So, let's say, Region 1, ang kanilang inapprove na budget for infrastructure, let us say, 50 billion. 50 billion ang Region 1. Pero pagdating doon sa NEP, ang binigay lang ng DBM, 40 billion lang. So merong 10 billion
na kulang. So pagdating ngayon dito sa House of Representatives, maglalabi yung mga ahensya. Hihingi sila na ibalik nyo yung 10 billion. Dagdag yung ganito, ganito. Okay yun. That's considered part of lawmaking, na process of lawmaking. At okay rin yung maglabi o kaya may justify ng mga DPWH o kaya ahensya ng gobyerno. Hindi lamang yung inapprove na sa NEP, kung hindi yung gusto nilang idagdag pang mga pondo. Pag ginagawa yun, ang problema, hindi lahat ng mga hinihingi ng mga ahensya ay maibibigay. Kasi nga, meron tinitignan nga yung deficit. Saan tayo kukuha ng pondo? So, hindi na ibigay sa House. Pagdating sa Senate, ganun din, hindi rin na ibigay sa Senate. At pagdating sa BICAM, doon, nagkakaroon na naman ng insertion yan. So, doon sila maglalabi ngayon sa mga congressmen and senators na uupo sa BICAM. And of course, kailangan nilang may clearance dyan ang Speaker at Senate President at saka yung chairman ng respective committees of appropriation and finance sa Senate. So, yung mga ahensya ng gobyerno, talagang lalapit sila. At doon nagkakaroon ng insertion. More particularly on budget appropriations for infrastructure at saka itong mga social services na katulad ng, ano matawag nila ngayon dyan? Wala na yata yung AKAP, so nandiyan pa rin yung AX, yung MAIF, MAIFIP. Oo, MAIFIP. Pero ito, attorney, ang budget po natin, kada taon, lagi po tayong deficit. Ibig sabihin, Yes. Lagi tayong kinukulang. So Tama po dapat, ang suma total nito, wala dapat tayong mga unprogrammed na mga appropriation. Kasi di po ba, ang ibig sabihin sa unprogram, kung meron tayong excess, meron tayong surplus, tsaka lang mapupunduhan. Pero ang realidad, lagi tayong deficit, kinukulang tayo sa ating mga program na mga appropriations po, attorney. Laging gano'n naman, kahit nasa ibang bansa, laging may deficit na lumalabas sa kanilang mga budget. Hindi naman po masama yung magkaroon ka ng budget deficit. Ang importante lamang ay masusustain mo yan at most likely, pag nagkaroon ng mga panibagong economic activity that will drive more income for government to earn, ay baka mapunduhan yan. At tulad ng sinabi ko, itong mga bagay na deficit natin yan, kasi malaking-malaki na yung utang natin sa kabuuan. Umaabot na yata ng mga 18 trillion pesos yung utang natin, both foreign and domestic loans ito, mga utang natin. So, doon sa general appropriation, nandun din kasi yung amortization of loan, payment of interest, payment of principal. So, hindi yan pwedeng gasto, kailan bayaran natin yan. In effect, babayad tayo ng loan sa principal and interest, pero uutang din tayo. So, yung deficit na yan na nailagay sa budget ay kailangan nating umutang. Ang problema, saan tayo kukuha ng uutangin? Sa foreign ba o sa domestic? Pag foreign, mas mababa yung interest na ipapatong sa atin. Pero napaka-stricto naman ng mga requirements. Titingnan nila yung ating tinatawag na debt to GDP ratio. Ang nangyari, itinaas nila yung international threshold from 60% to more than 60%. Sabi, okay lang, hanggang 70%. Well, in a way, medyo tama rin yung kanilang mga sinasabing ang punto nila na pwedeng itaas yan. Kung yung ibang bansa nga, katulad ng Amerika, katulad ng China, o katulad ng Japan, ang kanilang debt to GDP ratio umaabot ng mahigit 100%. Pero ang pagkakaiba, itong mga bansang ito na malaki yung kanilang debt to GDP ratio, manufacturing countries ito Nagproduce sila ng goods. Tayo hindi consumer economy tayo. Bumibili lamang tayo ng mga produkto galing sa ibang bansa. Hindi po tayo real manufacturing economy. Kaya yun ang problema natin pag masyadong mataas yung debt to GDP ratio. At yun ang kanilang tutusin. Ngayon, kung uutang naman tayo sa lokal, mga domestic banks magpapautang sa atin o financial institutions, mataas ang interest rates. Kaya doon nalulugi ang Pilipino. Pag tumataas yung mga gastusin at tumataas yung interest rate payments, tataas yung inflation, tataas yung presyo. Kawawa ang maralitang Pilipinong mahigit 80 million na Pilipino. Opo. Dito po sa 2013 decision ng Supreme Court po, attorney, yung tinatawag na Bellica ruling, Oo. ay sinasabi po na pinagbabawal yung PDAF or mas kilala sa tawag na pork barrel, no? Dahil ang talagang taga-execute lang sa mga programa ng ating gobyerno, yung sa executive lang talaga at hindi pwede yung ibang sangay po. Pero meron pa rin pong mga nakakakita na parang panibagong anyo ng pork barrel. Sa tingin niyo po nasusunod, lalo na sa mga recent natin na budgeting po, itong Bellica ruling na ito or nahahanapan pa rin po ng butas, iniiba lang yung pangalan ng PDAF, iniiba lang yung pangalan ng pork barrel, pero ganun pa rin lalo na yung lalapit ka sa politiko para makakuha ka ng guarantee letter. Mas malala yung naging resulta pagkatapos ng Supreme Court decision doon sa Belgica. Dahil doon sa pinagbawal ng Supreme Court, yung nakaugali ang PDAF, yung tawag nila doon, PDAF is Development Assistance Fund, no? O kaya pork barrel. Yung mga congressmen at saka mga senador, hindi nagsasabit ng listahan yan. Hindi na ilalagay doon sa NEP o kaya hindi na ilalagay doon sa general appropriation. Basta magkakaroon na lang ng lump sum appropriation
At pag natapos nila sa appropriation, na-approve na yan sa batas, doon pa lang sila gagawa ng mga listahan ng kanilang mga paboritong mga proyekto, whether hard infrastructure yan or soft infrastructure yan. Saka pa lang nila isasubmit yan sa implementing agencies of government. So hindi na rin pinag-usapan yan kung ano ba ang merito nitong proyektong ito. So sinabi ng Supreme Court, bawal yan. Hindi pwede yan. Kasi hindi pwedeng maging implementor din yung Kongreso ng mga proyekto o ng mga budget. Dapat yung Executive Department. So ang ginawa nilang sistema ngayon, ay hindi na pala pwede yung gagawa ka ng listahan pagkatapos ma-approve yung appropriation law. Doon na lang natin isingit mismo sa ating mga committees hearings, the appropriations o sa finance. So doon pumapasok na. O kaya, mas magaling pa, doon na lang natin isingit sa NEP. Doon mismo sa NEP, yung idudulog na National Expenditure Program ng Presidente, ipasok na natin sa NEP. So, doon sa Regional Development Council, bababa pa sila doon. Hindi. Punta rin tayo sa RDC. Siguraduhin natin yung paborito nating proyekto o programa. Maipasok doon sa RDC. Para pagdating doon sa preparation ng NEP, nandoon na yung proyekto natin. Kaya yun ang sinasabi ng isang congressman sa Batangas. At ako sumasaludo sa kanya. At in-expose niya itong kaugalian na doon pa lamang sa preparation ng NEP, nagkakaroon na ng insertion itong mga malalakas na mga opisyal at doon nagkakabintahan na ng proyekto sa kapwa nila mambabatas. Siguro dapat yun ay pagtuunang pansin ng investigasyon mismo ng House of Representatives kasi maselan yung expose na yon ni Congressman Leandro Liviste. At sumasaludo tayo sa kanyang mga naging pahayag. So, yun ang masama na sistema na dulot ng after the Supreme Court decision, nag-ibang anyo, parang hunyango, kumbaga, di ba? Nag-ibang anyo. Dati kulay berde, naging kulay pula. Parang gano'n. So, tingnan natin kung paano na naman ayusin to. At, maganda naman yung naging, ito, pero kulang pa rin yung ginagawa na live streaming ng BICAM. Hindi ako satisfied na gano'n lamang. At tingnan natin kung ano magiging resulta talaga. At sana ma-approve itong budget na ito bago magtapos ang taon para hindi tayo magkakaroon ng reenacted budget. Alam na natin, pag reenacted budget yan, di 2025 appropriations yung susundan, ito nga yung pinaka-anomalya sa lahat ng mga budget. Sabi ng lahat yan, hindi lamang po tayo ang nagsasabi niyan. Mismong mga ibang mga senador at congressmen, sinasabing anomalous itong budget na ito. Na baka mag-file po ako ng petisyon maliban doon sa walang budget for 2025 para hamunin yung constitutionality ng MAPIT kasi yan ho against sa universal healthcare. Number 2, i-question ko rin na baka lugi ho tayo kasi nung sinoli ni President Bongbong Marcos yung budget na September 20 na 60 billion, dapat tumalima kagad ang Treasury under the DOF na sinole ang pera. Ang nangyari kasi, sa 2026 natin babayaran. So parang double jeopardy. Ang magbabayad ng kinuha nila ay ang taong bayan. So kailangan malinaw sa atin yun na may utang pa sila plus interest. Tapos tayo pa magbabayad nung kanilang kinuha for 2026. So ito ay isang legal failure kasi labag sa batas. Isang moral failure kasi hirap ka na, ikaw pang kukuha ng guarantee letter. Samantalang kung naka-admit ka, na heart attack ka, stroke, or nagda-dialysis ka, pupunta ka lang sa billing section, kakausapin mo, tapos na ang istorya. Ito, pipila ka pa, may cancer ka na nga, nakakalbo ka na nga, nangihina ka pa, lalaboy-laboy ka pa, at namamalimos ka, nangungutang ka, nagmamakaawa ka pa sa politiko. So, ito lumalabas na ito ang bagong mukha ng pork barrel natin, maliban sa flood control. At ito hindi ka tanggap-tanggap kasi mawawalan ng dignidad ang ating kalusugan. At ito dapat hindi to pinalalampas kasi oras ng pinalampas yan, lolobo ng lolobo. Yan po yung pinagdadaanan. No? Imaginin mo kung pasyente ka, kukuha ka pa ng medical abstract, kukuha ka ng mga papeles na yan, pupunta ka kay politiko. Si politiko, ang gagawin ay mangangako sa'yo. Paano napapako naman? Ang dami kong pasyente, pinangakuan, di naman pala binibigyan. Or ibibigay, 5,000 lang. Pero ang laki ng hiningi nila sa kanilang pork barrel, dyan sa kanyang maip na yan. Tapos hindi mo pa makikita. Tapos kung matalo pa, paano? Institutionalized na ng Department of Health. Kunyari yung politikong yun, nangako at hindi na nanalo. Marami ho, mga kaibigan, dito sa mga pasyente ko ang humingi ng tulong sa mga senador, congressman na hindi na natupad ang pangako dahil ang sabi nila, involved sila sa flood control project, ano pa daw bibigay nila? So, these are things na dapat intindihin natin. Yun yung sa baba, mga kababayan, yan yung ideal setting sa Inglaterra, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, other Asian countries. Tayo lang ang bukod tangi ang gumagamit ng nasa taas. Yan ho ay kalunos-lunos at nakakahiya ho bilang Pilipino na sa dami ng pera natin
May arrears pala sila, Admar, MJ. Hindi sila itong PAGCOR at PCSO, meron tayo dapat matatanggap. Akalain mong hindi sinisingil o hindi binibigay. Sa 2024 at saka itong 2025, 75 billion na hindi binigay ng gobyerno sa PhilHealth. Zero. Kaya kailangan talaga ikalampagin. Kasi kung yun pala mga perang yan, ang arrears nila ay 300 billion plus yung 75. Ang budget pala last year, this year, 400 billion. Eh di, ang dami natin pera, so halos hindi na tayo magbabayad. Mga kababayan, alam niyo po ba tayo ang isa sa pinakamataas na out-of-pocket expenses sa buong Asia? Ang out-of-pocket po natin sa ngayon ay 46%. Samantalang ang Cambodia, Myanmar, yun ang nakahigit sa atin. Ang Thailand, 9% lang ang binabayad. Tayo po, ang laki ng binabayad natin. At isang sakit lang, yung aking pinsan na-stroke. Akalain mo 800,000 ang bill. Nagbenta na ho ng kotse at lupa para lang ho mabayaran yung sa ospital. Ganyan po yun. Samantala, ang dami-dami nating pera dahil nga habang may naninigarilyo, habang uminom ng alak, habang nagbe-vape, habang meron po tayong sweetened beverages at may nagbabayad na premium ng mga nasa workplace, paano ho tayo mawawalan ho ng pera para sa kalusugan? Ang ginagawa ho, nakaka-inis ho sabihin, kinukurap lang ho ng ating gobyerno. Kung sino pa yung leader natin, pwede nga patusin yung flood control, di ba? Pero nadidiri tayo. Pero yung kalusugan, pinatus mo at hindi mo binigyan ng pera at ikaw ay mamamalimos pa. Yan ho ang pinakamataas na level ho ng korupsyon na nakita ko sa buong buhay ko. Opo. Ang nakikita ko sa ating mga cabinet officials, lalo na Secretary Recto, walang puso, walang compassion, walang kindness, at ang gusto lang ay fiscal discipline. Mali naman po yan. Kaya masasabi ko po ay nakakalungkot dahil meron tayong mga leader na iniisip lang para sa kanila pang sarili at gustong balik na rin ng batas. Buti na lang with clarity, ang Korte Suprema ay nagbitaw na, and that is a moral victory for all of us. At harinawa matuto na ang ating cabinet members, pati si President Bongbong Marcos, na talaga sundin ng batas kasi kung 3 taon na lang sila, they will go down in history as the worst na nakita kong mga cabinet officials dahil niyurakan ninyo, ninakaw pa ang pera ng kalusugan, yun na lang ang sinasandalan natin Yun pa ang kinukuha. Hindi katanggap-tanggap siya Opo. sa mga taong naghihirap dahil meron mang pera tapos hindi natin binibigay.